Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay parang isang halaman. Kailangan ng araw at ulan upang ito'y lumago. Ngunit paano kung ang pag-ibig na yon ay sumibol sa isang lugar na walang ibang nararamdaman kundi ang walang katapusang lamig at kadiliman? Mananatili ba itong isang binhi lamang o pipilitin nitong hanapin ang kahit munting sinag ng pag-asa? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Ating Munting Paraiso. Ang tunog ng nabasag na pinggan ang gumising sa diwa ni Liwayway. Ngunit hindi na siya nagulat. Ang katahimikan sa kanilang munting bahay sa Baryo Silangan ay laging panandalian. Isang hininga lamang bago ang susunod na bagyo. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang pisngi, kasabay ng pagtilapon ng maliliit na piraso ng seramika. Sumala ito ng ilang pulgada lamang mula sa kanyang mata. Wala kang silbi. Ang sigaw ni Corazon, ang kanyang ina, ay umalingaungaw sa apat na sulok ng kanilang sala. Ang mga salitang iyon ay hindi na bago. Para na lamang itong langgam na kumakagat sa kanyang balat, nakakainis. Minsay masakit, ngunit matagal na niyang natutunang tiisin. Hindi sumagot si Liwayway. Ano pa ba ang sasabihin niya? Nanatili siyang nakayuko, ang mga matay nakatuon sa nagkalat na kanin at basag na pinggan sa sahig na semento. Ang amoy ng murang alak ay nangingibabaw sa hangin. Mas matapang pa kaysa sa amoy ng adobong dapat sanay kanilang hapunan. Dahan-dahan siyang kumuha ng walis at pandakot. Bawat kilos niya ay kalkulado, sanay na parang isang sayaw na paulit-ulit niyang ginagawa. Iwasan ang mga bubog. Huwag titingin sa mata ng kanyang ina. Huwag magpapakita ng anumang emosyon. Iyon ang mga patakaran para makaligtas sa gabi. Tingnan mo ang ginawa mo, pati ang pagkain, sinayang mo. Patuloy ni Corazon. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga matay nanlilisik. Pabigat ka sa buhay ko. Simula nang ipinanganak ka, puro kamalasan na lang ang dala mo. Pinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata ng mariin. Hinayaan niyang dumaan ang mga salita sa kanyang tainga, tulad ng hangin na dumadaan sa siwang ng kanilang bintana. Ang sakit ay nandoon pa rin. Isang maliit na tinik na nakabaon sa kanyang puso, ngunit natabunan na ito ng makapal na kalyo ng maraming taon ng pagtitiis. Nang matapos niyang walisin ang mga bubog, nagsimula siyang punasan ang sahig. Doon, sa ilalim ng mesa, nakita niya ang paggalaw. Hindi ito daga. Ito ang nanginginig na mga kamay ng kanyang ina, sinusubukang abutin ang boteng gumulong palayo. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Ito ang katotohanan ng kanyang buhay. Isang walang katapusang siklo ng gulo, paglilinis, at pagtitiis. Maya-maya, bumukas ang pinto. Ang tunog ng mabibigat na bota ni Amihan sa semento ay ang tanging musika na nagbibigay ng kapanatagan sa magulong mundo ni Liwayway. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang mabigat na presensya ni Amihan ay sapat na para bahagyang tumahimik ang papalakas na sanang pag-aalboroto ni Corazon. Walang nagsalita. Dumaan si Amihan sa kanyang tabi. Inilapag ang pagod na katawan sa isang upo ang yantok. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng grasa mula sa paggawaan ng sasakyan. Ang kanyang muka ay seryoso,
Ngunit nakita ni Liwayway sa gilid ng kanyang mata ang pagdaan ng tingin nito sa sahig, sa basag na pinggan, at sa maliit na galos sa kanyang pisngi. "Bigyan mo ako ng pera, Ambo!" sigaw ni Corazon, na ngayon ay kay Amihan na ibinaling ang galit. "Ubos na ang alak ko!" Hindi kumibo si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Liwayway, na ngayon ay tapos ng magpunas ng sahig at naguhugas na ng kamay sa lababo. Dahan-dahang tumayo si Amihan. Binaliwalan niya ang mga sigaw ni Corazon. Lumapit siya kay Liwayway. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap. Kinuha niya ang kamay ng dalaga. May maliit na hiwa sa palad nito, marahil ay mula sa isang bubog na hindi niya napansin. Dinala siya ni Amihan sa gripo at marahan nitong hinugasan ang sugat gamit ang sabon at tubig. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang paghawak niya ay napakagaan, napakaingat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Amihan, nakita ni Liwayway ang lahat: pag-aalala, awa, at isang bagay na mas malalim. Isang bagay na pareho nilang pinipilit na huwag pangalanan. Sa isang iglap, tila nawala ang ingay ng mundo. Tila silang dalawa na lang ang nasa loob ng maliit na kusina. Siya at ang lalaking tinuring niyang ama. Ang lalaking nag-iisang kanlungan niya. "Aayos lang po ako," halos pabulong na sabi ni Liwayway. Binabawi ang kanyang kamay. Ang init mula sa paghawak nito ay nanunuot sa kanyang balat. Isang tango lang ang isinagot ni Amihan bago ito tumalikod para harapin ang bagyo. Ang gabi ay lumalim. Ang mga sigaw ni Corazon ay unti-unting humina at napalitan ng malakas na hilik mula sa kanyang silid. Sa wakas, kapayapaan. Tinapos ni Liwayway ang kanyang mga gawain. Inihanda niya ang kanyang uniporme para sa eskwela bukas at ang mga gamit para sa kanyang part-time job sa karinderya. Pagod na siya, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Papasok na sana siya sa kanyang maliit na kwarto nang mapansin niya ang isang bagay sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Isang baso ng mainit na gatas at isang piraso ng tinapay. Sa ilalim ng baso ay may isang maliit na piraso ng paso ng papel na tiniklop. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Amihan. "Magpahinga ka na." Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng mesa. Sa mundong ito na puno ng sigaw at sakit, ang mga munting pahiwatig na ito ng kabutihan mula kay Amihan ang nagiging dahilan niya para bumangon kinabukasan. Ito ang kanyang mga munting sinag sa gitna ng walang katapusang dilim. Hindi niya ginalaw ang gatas at tinapay. Pumasok siya sa kanyang silid at humiga, ngunit hindi siya makatulog. May naririnig siyang kalampag mula sa labas. Sumilip siya sa siwang ng bintanang gawa sa kapis. Sa kabila ng dilim, naaninag niya ang isang anino sa kanilang bubungan. Si Amihan. Nag-aayos ng yero na marahil ay lumuwag dahil sa malakas na ulan kagabi. Kahit sa gitna ng gabi, kahit pagod galing sa trabaho, inuuna pa rin nito ang kanilang kapakanan. Pinanood niya ang anino nito na gumagalaw sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Isang pamilyar na init ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Isang mainit at mabilis na pagtibok ng puso na sinubukan niyang kalimutan.
Mali ito. Napakali. Ama niya ito sa mata ng batas at ng mga tao sa paligid nila. Ngunit ang puso, gaano man piliting turuan, ay may sariling isip at ang puso niya ay matagal nang isinisigaw ang pangalan ng lalaking iyon. Hindi bilang isang ama, kundi bilang isang bagay na mas mapanganib. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang ritmo nito. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko ito itatago? Tanong niya sa sarili. Ang boses ay isang pabulong na dalangin sa tahimik na gabi. Kinabukasan, ang katahimikan sa agahan ay mas mabigat pa kaysa sa karaniwan. Si Corazon ay may matinding hangover, nakaupo sa isang sulok at masama ang timpla, habang si Liwayway ay kumikilos na parang anino. Maingat sa bawat galaw upang hindi makalikha ng anumang ingay. Pinagmasdan sila ni Amihan mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa tuwing nakikita niya ang pagod sa mga mata ni Liwayway, ang halos hindi na makitang galos sa pisngi nito, at ang pilit na pagiging manhid nito sa lahat ng nangyayari. Ang gabing nagdaan, ang imahe ng dalaga na nanginginig habang pinupulot ang mga bubog, ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang panoorin na lang na unti-unting pinapatay ng bahay na ito ang kaisa-isang liwanag sa buhay niya. Liway. Anya, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ubos na pala ang bigas. Samahan mo akong mamalengke. Nag-angat ng tingin si Liwayway, ang mga matay nagtatanong. Alam nilang pareho na may kalahating kaban pa ng bigas sa bodega. Si Corazon ay umirap lamang, masyadong masama ang pakiramdam para makipagtalo. Isang mabilis na tango lang ang sagot ni Liwayway. Iyon lang ang kailangan ni Amihan. Kailangan niyang ilabas ang dalaga mula sa kulungang ito, kahit sa loob lamang ng ilang oras. Ang paglalakad nila, palabas ng Baryo Silangan, ay tahimik. Bawat hakbang palayo sa kanilang bahay ay parang isang paghinga ng mas malinis na hangin. Ramdam ni Amihan ang unti-unting pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Liwayway. Dito sa labas, hindi siya ang alipin ng kanyang ina. Dito, siya ay isang ordinaryong dalaga lamang. Ngunit hindi sila sa palengke, dumiretso. Sa halip, lumiko si Amihan sa isang maliit na eskinita na pamilyar sa kanya. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na pinto na may nakasabit na karatulang kahoy. Kapihan payapa. Ambo, tawag ni Liwayway sa palayaw niya. Ang boses ay may halong pagtataka. Kailangan natin ng kape. Simpleng sagot ni Amihan. Sabay ngiti ng bahagya. Ako ang taya. Sa loob, ang amoy ng bagong giling na kape at mainit na tinapay ay sumalubong sa kanila. Ang lugar ay maliit lamang. May ilang mesang kahoy at mga halamang nakasabit sa bintana. Ito ang kanlungan ni Amihan, ang lugar na pinupuntahan niya kapag gusto niyang takasan ang gulo ng mundo. At ngayon, gusto niyang ibahagi ang kapayapaang ito kay Liwayway. Umupo sila sa isang mesa sa pinakasulok, malayo sa mga mata ng ibang tao. Umorder si Amihan ng 2 kapeng barako at isang malaking ensaymada na may maraming keso sa ibabaw. Paborito mo to, di ba? Tanong niya. Nakita ni Amihan ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Liwayway. Nagulat ito na naaalala pa niya. Minsan niya lang iyong nabanggit, noong minsan silang kumain sa labas para sa kaarawan nito. 2 taon na ang nakalipas. Nang dumating ang kanilang order, isang himala ang nasaksihan ni Amihan.
Sa unang kagat ni Liwayway sa malambot na ensaymada, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang pilit na ngiti. Ito ay totoo, dalisay, at nakakahawa. Ang ngiting iyon, para kay Amihan, ay mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Alam mo, Ambo, biglang sabi ni Liwayway, ang boses ay mas masigla na ngayon. Pangarap kong magkaroon ng ganito balang araw. Isang maliit na bakery cafe. Gagawa ako ng lahat ng klase ng tinapay at cake. Habang nagsasalita si Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga recipe na iniipon niya, ang mga disenyo ng cake na iginuguhit niya sa likod ng kanyang notebook. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang aping-aping Liwayway. Siya si Hiraya, ang personifikasyon ng pangarap. At si Amihan, nakatingin lang sa kanya, ninanamnam ang bawat salita, bawat ngiti. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang amain. Siya si Ambo. Isang lalaking nakikinig sa babaeng pinakamamahal niya. Isang pag-ibig na lihim, ipinagbabawal at masakit. Ngunit sa loob ng kapihan payapa, sa kanilang munting paraiso, hinayaan niyang maramdaman ito. Pareho nilang inabot ang asukalera sa gitna ng mesa. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Amihan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parang napaso. Nag-iwas ng tingin si Liwayway. Ang kanyang mga pisngi ay namula. Ang katahimikan na namagitan sa kanila ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw o halik. Ehem, kayo pala. Isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa si Aling Nena, ang kapitbahay nilang kilala sa buong baryo bilang reyna ng mga tsismosa. May dala itong bayong, patunay na galing nga ito sa pamamalengke. Nako, Ambo, dinadala mo na pala sa ganitong lugar si Liwayway, sabi nito. Ang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Nagde-date ba kayo? Namimili lang kami, Aling Nena. Nagkape lang sandali. Magalang ngunit malamig na sagot ni Amihan. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan ni Liwayway sa kanyang tabi. Tinitigan sila ni Aling Nena mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay huminto sa namumulang pisngi ni Liwayway. Ah, ganun ba? Sabi nito. Ang boses ay puno ng kahulugan. Sa bagay, parang hindi na mag-ama ang turingan ninyo kung magtinginan kayo. Parang iba. Ang mga salitang iyon ay tumusok na parang kutsilyo sa puso ni Amihan. Agad siyang tumayo. Mauna na kami, Aling Nena. Hinila niya si Liwayway palabas ng kapihan. Ang paraisong kanilang itinayo sa loob ng isang oras ay gumuho sa isang iglap. Ang paglalakad nila pabalik ay nababalot na ng kaba at takot. Ang init ng araw ay tila naging mapanuri. Ang bawat pares ng matang nakakasalubong nila ay tila nang huhusga. Ang dating ligtas na mundo sa labas ng kanilang bahay ay biglang naging mapanganib. Nang malapit na sila sa kanilang eskinita, pareho silang natigilan. Nakatayo sa kanilang pintuan si Corazon. Hindi ito mukhang may hangover. Ang mga mata nito ay matalas at mapanuri. Sa isang kamay nito, hawak niya ang isang luma at makapal na sinturong katad. Saan kayo galing? Tanong ni Corazon. Ang boses ay kalmado, ngunit may
nagbabadyang panganib? At bakit may ibinubulong sa akin ang mga ibon na parang masyado kayong masaya sa kapihan payapa? Naramdaman ni Amihan ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Si Aling Nena. Nag-text o tumawag na ito. Hindi pa sila nakakasagot nang magsalita muli si Corazon. Ang mga labi ay bumubuo ng isang mapanuyang ngiti. May nakakita raw sa inyong naglalambingan. Ang mga salita ni Corazon ay parang lason na kumalat sa hangin. Naglalambingan. Ang isang simpleng salita ay naging isang sandata, isang paratang na nagpaguho sa anumang natitirang normalidad sa kanilang buhay. Naramdaman ni Liwayway ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit alam niyang walang saysay. Sa isip ng kanyang ina, sila ay nagkasala na. Wala kaming ginagawang masama? Corazon. Si Amihan ang sumagot. Ang boses ay matigas at kontrolado. Sinubukan niyang humakbang paharap para harangan si Liwayway mula sa mapanuring tingin ni Corazon. Ngunit mabilis itong gumalaw. Isang malakas na lagapak ang umaling-awngaw. Ang sinturong katad ay humampas sa braso ni Liwayway bago pa man makakilos si Amihan. Aray, daing ng dalaga, hawak ang namumulang marka sa kanyang balat. Isang pulang ulap ang bumulag sa paningin ni Amihan. Ang lahat ng kanyang pagtitimpi, ang lahat ng taon ng pagsasawalang kibo para mapanatili ang kapayapaan ay naglaho na parang bula. Tama na! Ang sigaw niya. Isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hinablot niya ang sinturon mula sa kamay ni Corazon at itinapon ito palayo. Itinulak niya ang babae palayo kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang niya ipinakita. Subukan mong saktan ulit si Liwayway, Corazon. Ako ang makakalaban mo. Natigilan si Corazon, hindi sa takot, kundi sa gulat. Ngayon lang tumutol si Amihan. Ngayon lang siya nito kinontra. Ngunit ang gulat ay mabilis na napalitan ng mas matinding galit. Aba, ipinagtatanggol mo pa ang kerida mo? Sigaw ni Corazon, ang boses ay naging matinis. Sa sarili nating pamamahay, mga walang hiya kayo. Hindi na niya pinansin si Amihan. Pumasok siya sa loob ng bahay at doon ibinuhos ang kanyang galit. Hinahagis niya ang anumang mahawakan niya. Mga baso, mga palamuti, mga unan. Para siyang isang buhawi ng pagkawasak. Sumunod si Amihan at Liwayway sa loob, parehong walang magawa, kundi panoorin ang pagwawala nito. Ang puso ni Amihan ay kumikirot para kay Liwayway, na nakatayo lang sa isang sulok, nanginginig. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na kayang ilabas. At nangyari na nga ang pinakakinatatakutan ni Liwayway. Nakita ni Corazon ang isang maliit na kahong-kahoy sa ibabaw ng aparador. Ito ang kaisa-isang gamit na naiwan ng tunay na ama ni Liwayway. Isang lalaking hindi na niya nakilala. Sa loob nito ay isang kupas na litrato at isang kwintas na may pendant na hugis araw. Mga alaala ng isa pang lalaking nang iwan sa akin, sigaw ni Corazon. Bago pa man makapagsalita si Liwayway, ibinato na nito ang kahon sa pader. Ang tunog ng nabasag na kahoy at nabasag na salamin ng picture frame ay mas masakit pa kaysa sa hampas ng sinturon. Para itong isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Liwayway. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa isang nakaraang hindi niya matandaan ay pinutol na. Iyon na ang huling patak. Hindi na umiyak si Liwayway.
Ang sakit ay napalitan ng isang blangkong pakiramdam. Walang imik siyang tumalikod at lumabas ng bahay, diretso sa papalakas na buhos ng ulan. "Liway!" sigaw ni amihan. Sinubukan niyang sundan ito, ngunit hinarang siya ni Corazon. "Hayaan mo siya. Hayaan siyang magbabad sa ulan. Ang batang iyan." Tinulak ni amihan si Corazon nang walang pag-aalinlangan. "Kasalanan mo ito. Lahat ng ito." Tumakbo siya palabas. Ang ulan ay malakas na. Binabasa ang kanyang damit at buhok sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita niya si Liwayway na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatingala sa madilim na langit, hinahayaang hugasan ng ulan ang kanyang mukha. Marahil para itago ang mga luhang sa wakas ay bumuhos na. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng pagsisisi. Sana ay hindi na lang niya ito dinala sa kapihan. Sana ay nanahimik na lang sila sa loob ng kanilang kulungan. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating siya sa likuran nito, nakita niya ang mga balikat nitong nanginginig dahil sa pag-iyak. Nakita niya ang kahon o ang mga natitirang piraso nito na hawak-hawak nito sa kanyang dibdib. Ang basag na litrato, ang putol na kwintas. Isang nag-uumapaw na damdamin ng pagprotekta at pagmamahal ang bumalot kay amihan. Hindi na niya ito kayang pigilan. "Liway!" Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mukha nitong basang-basa ng ulan at luha ay ang pinakamalungkot na imaheng nakita niya sa buong buhay niya. Ang mga mata nito ay nagtatanong, naghahanap ng sagot, ng kanlungan. "Patawarin mo ako," bulong ni amihan. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. "Patawad kung ipinahamak pa kita." Umiling si Liwayway. "Hindi mo kasalanan." Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Hindi na nila alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang nila ay kailangan nila ang isa't isa sa sandaling iyon. Ang ulan, ang sigawan, ang basag na kahon. Lahat ay naglaho. Inabot ni amihan ang pisngi nito. Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang balat nito. Ang mga mata ni Liwayway ay bahagyang pumingkit. Isang senyales ng pagsuko. At sa gitna ng bumubuhos na ulan, sa gitna ng kanilang nasirang mundo, hinayaan ni amihan ang kanyang puso na magdesisyon. Ibinaba niya ang kanyang mukha at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Ang halik ay malambot sa simula, lasang ulan at luha. Ngunit habang tumatagal, ito ay lumalalim, nagiging isang desperadong pagpapahayag ng lahat ng kanilang tinatagong damdamin. Ito ay isang halik ng pang-aaliw, ng pangako, at ng isang pag-ibig na matagal nang dapat isinuko, ngunit ngayon ay ipinaglalaban. Ito ang kanilang unang halik, isang halik na parehong matamis at mapait. Isang halik na nagtakda ng kanilang kapalaran. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Parehong humihingal. Tumingin sila sa mata ng isa't isa at sa pagkakataong iyon, alam na nila. Wala nang atrasan. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang pinutol ng isang tunog mula sa bahay. Isang tawa. Isang nakakakilabot at puno ng panunuyang tawa. Dahan-dahan silang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Corazon. Tuyo
at hindi apektado ng ulan. Isang demonyong nakangisi sa dilim. "Nakita ko kayo," sabi nito. Ang boses ay malamig at matagumpay. "Nakita ko ang lahat." Ang tawa ni Corazon ay tumatak sa isipan ni Amihan na parang isang mainit na bakal. Ang tagumpay sa boses nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o sigaw. Sa isang iglap, ang init na dulot ng halik ay napalitan ng nanunuot na lamig ng takot. Hawak na sila ngayon ni Corazon sa leeg. Binitawan niya si Liwayway at humakbang paharap, muling sinusubukang maging kalasag. "Corazon, mag-usap tayo sa loob." Ngunit ngumisi lang ito. "Mag-usap? Ano pa ang pag-uusapan natin, Ambo?" Nakita na ng dalawang mata ko ang lahat. Ang ama at ang anak, naglalampungan sa gitna ng ulan. Napakaganda ninyong panoorin. Parang isang eksena sa pelikula. Bawat salita ay may lason. Pumasok si Corazon sa loob. Iniwan silang dalawa ni Liwayway na nakatayo pa rin sa ulan, basang-basa at talunan. Ang mahika ng sandaling iyon ay tuluyan ng nawasak. Pumasok sila sa bahay na parang dalawang kriminal na nagbabalik sa kanilang selda. Walang nagsalita. Si Liwayway ay dumiretso sa kanyang silid at isinara ang pinto. Si Amihan naman ay naupo sa sala. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hinahanap ang tamang salita, ang tamang paraan para ayusin ang pinsalang nagawa. Ngunit walang salitang lumabas. At iyon ang naging simula ng kanilang bagong impyerno. Hindi nagsisigaw si Corazon. Mas malala pa roon ang ginawa niya. Ginamit niya ang katahimikan bilang isang anyo ng pagpapahirap. Hindi na niya sila kinakausap ng direkta. Ang bahay ay naging isang kaharian ng tensyon, kung saan bawat galaw, bawat paghinga ay tila binabantayan. Sa hapunan, ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Bigla na lang, magsasalita si Corazon, nakatingin sa kawalan. "Nakakabasa ako sa dyaryo kanina," anya. Ang boses ay kalmado na nakakakilabot. Tungkol sa isang pamilya. Nako, nakakaawa. Ang ama pala ay may relasyon sa sarili niyang anak-anakan. Hay, ang mga tao talaga ngayon, wala nang kinatatakutan. Wala nang kahihiyan. Naramdaman ni Amihan ang paghigpit ng hawak ni Liwayway sa kanyang kutsara. Hindi siya makatingin sa dalaga. Alam niyang nasasaktan ito. Alam niyang bawat salita ni Corazon ay isang karayom na tumutusok sa kanilang dalawa. Pinili ni Amihan na huwag sumagot. Ang pakikipagtalo ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Kailangan niyang maging matatag para kay Liwayway. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pusa at daga. Pinipilit nilang iwasan ang isa't isa sa loob ng bahay. Kapag nasa kusina si Liwayway, nasa labas si Amihan. Kapag si Amihan naman ang nasa sala, nasa loob ng kwarto si Liwayway. Ang kanilang bahay ay biglang naging napakaliit. Ang mga pader ay tila lumalapit at sumisikip sa kanila. Ngunit ang pagnanasa ay parang tubig. Kahit anong harang ang ilagay mo, hahanap at hahanap ito ng siwang para makadaan. Ang kanilang komunikasyon ay naging sa pamamagitan ng mga lihim na paraan. Isang tingin na puno ng kahulugan kapag nakatalikod si Corazon. Isang bahagyang pagdampi ng kamay kapag nagkakasalubong sa pasilyo. Ito ang mga maliliit na pagnanakaw ng sandali na nagpapanatili sa kanilang pag-asa. Isang hapon,
Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa trabaho, may nakapas si Amihan sa bulsa ng kanyang lumang jaket. Isang maliit na piraso ng papel. Binuksan niya ito. Mula sa sulat kamay ni Liwayway. Sa payapa. Bukas. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katapangan ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi sila pwedeng magpatalo sa takot. Ngunit tila may sariling mga mata at tainga ang mga pader ng kanilang bahay. Kinabukasan, habang naghahanda si Amihan para umalis, biglang humiga si Corazon sa sopa at umdaing. Ang sakit ng ulo ko, Ambo. Ang taas yata ng lagnat ko. Anya. Ang boses ay mahina at paawa. Liway, anak, alagaan mo muna ang nanay. Huwag ka munang pumasok sa trabaho mo. Alam ni Amihan na isa itong palabas. Ngunit si Liwayway, na may mabuting puso, ay hindi ito kayang tiisin. Lumapit ito sa ina, kinapa ang noo nito, at kumuha ng basang bimpo. Sige po, Nay, dito lang po ako, sabi nito. Ang tingin na ibinigay nito kay Amihan ay puno ng paghingi ng paumanhin. Buong araw, naging bilanggo si Liwayway sa tabi ni Corazon. Bawat utos, bawat daing, ay sinunod niya. At si Amihan, mula sa kanyang pwesto sa sala, ay walang magawa kundi panoorin ang perpektong pagganap ni Corazon bilang isang nagdurusang ina. Ito ay isang paalala. Si Corazon ang may kontrol. Siya ang nagtatakda ng mga patakaran sa larong ito. Gabi na nang sa wakas ay makatulog si Corazon. Pagod na naupo si Amihan sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa mga bituin, iniisip kung hanggang kailan nila ito kakayanin. Bigla, nag-vibrate ang kanyang luma at di keypad na telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Ang kanyang dugo ay biglang nanlamig. Alam ko ang ginagawa ninyo ng anak mo. Mag-ingat ka. Napatayo si Amihan. Lumingalinga siya sa madilim na paligid. Sino ito? Si Aling Nena? O isa pang kapitbahay? O baka naman si Corazon mismo, gumagamit ng ibang numero para lalo silang takutin? Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay ang mensahe. Hindi na lang sa loob ng bahay ang kanilang kalbaryo. Ang kanilang lihim ay unti-unti nang kumakalat sa labas. Ang mga pader na may tenga ay hindi na lang sa loob ng kanilang pamamahay. Ang buong baryo silangan na ang kanilang kulungan. Ang text message na natanggap ni Amihan ay naging isang binhi ng lagim na mabilis kumalat. Para kay Liwayway, ang mga sumunod na araw ay naging isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nagsimula ito sa palengke. Habang namimili siya ng gulay, narinig niya ang mga bulungan mula sa kabilang pwesto. Ang mga tindera, na dati palangiti at palakaibigan, ay biglang nag-iiwasan ng tingin. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng mga mapanuring titig. Kawawang bata, dinig niyang bulong ng isa. Ganda pa naman sana, naligaw lang ng landas. Nagkunwari si Liwayway na walang narinig. Ibinayad niya ang kanyang pinamili at mabilis na umalis. Ang kanyang mga pisngi ay nag-iinit sa hiya. Ang mga salita ay tumatarak sa kanyang puso. Hindi na ito simpleng tsismis lamang. Ito ay isang hatol na ipinataw sa kanya ng komunidad. Ang dating pamilyar na mga kalye ng Baryo Silangan ay tila naging isang entablado at siya ang bida sa isang dula ng kahihiyan. Bawat bintanang nadadaanan niya ay tila may mga matang nakasilip.
Bawat tumpok ng mga nag-uusap na kapitbahay ay tila humihinto at tumitingin sa kanya pagdaan niya. Ang bigat ng kanilang mga titig ay mas mabigat pa kaysa sa bayong na kanyang dala-dala. Sa loob ng bahay, lalong lumala ang sitwasyon. Tila nagkaroon ng bagong lakas si Corazon dahil alam niyang nasa panig na niya ang opinyon ng mga kapitbahay. Naging mas walang pakundangan na ito sa kanyang mga hiling. Ambo, ibigay mo sa akin ang buong sahod mo ngayon. Utos nito isang gabi, habang si Amihan ay pagod na kararating lang mula sa trabaho. Kailangan kong magbayad ng mga utang. Alam nating pareho na hindi sa utang. Yan mapupunta, Corazon, mariing sagot ni Amihan. Pinipigilan ang kanyang galit. Hindi para sa bisyo mo ang pera ko. Aba, nagmamatigas ka na ngayon. Ganti ni Corazon. Sabay tingin kay Liwayway na naghahanda ng hapunan. Sige, kung ayaw mong magbigay, itong anak-anakan mo ang magbabayad. Simula bukas, Liwayway, hihinto ka na sa pagtatrabaho mo sa karinderya. Dito ka lang sa bahay, marami kang gagawin. Iyon ay isang direktang pag-atake. Alam ni Corazon na ang trabaho ni Liwayway sa karinderya ang kaisa-isang bagay na nagbibigay dito ng pakiramdam ng kalayaan at sariling pagkatao. Ang maliit na sahod na kinikita niya roon ay ang tanging pera na maituturing niyang sarili niya. Hindi niyo po pwedeng gawin yan, protesta ni Liwayway. Sa unang pagkakataon ay nilabanan ang ina. Anong hindi pwede? Tumawa si Corazon. Ako ang ina mo. Ako ang masusunod dito. O gusto mong isumbong ko na talaga kayo sa barangay para matahimik na tayong lahat? Ang banta ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakamatay. Walang nagawa si Liwayway kundi ang manahimik. Ang kanyang mga balikat ay muling bumagsak sa pagkatalo. Ang gabing iyon ang nagtulak kay Liwayway sa bingit. Ang panghuhusga sa labas, ang pagmamaltrato sa loob, lahat ay nagsasama-sama para sakalin siya. Habang nakahiga siya sa kanyang madilim na silid, naramdaman niya ang pag-akyat ng isang emosyon na iba sa takot at hiya. Determinasyon. Kung hahatulan na rin lang siya ng mundo, kung ipagkakait na rin lang sa kanya ang lahat, bakit hindi pa niya panindigan ang kasalanan na ipinapataw sa kanya? Ang pag-ibig niya kay Amihan ang kaisa-isang bagay na totoo at maganda sa kanyang buhay. Ito ang apoy na nagpapanatili sa kanyang pag-asa at hindi niya hahayaang patayin ito ng kahit sino. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho, ngunit hindi rin siya nanatili sa bahay. Sa oras ng tanghalian, alam niyang nag-iisa si Amihan sa talyer. Nagluto siya ng adobo, inilagay ito sa isang baunan, at tahimik na lumabas ng bahay. Ang paglalakad niya papunta sa talyer ay iba na. Hindi na siya nagpadaig sa mga mapanuring titig. Bawat hakbang niya ay may bigat, may layunin. Naabutan niya si Amihan na kumakain ng tinapay at umiinom ng tubig bilang pananghalian. Ang gulat sa mukha nito nang makita siya ay hindi mababayaran. Liway, anong ginagawa mo dito? Paano kung hayaan mo sila? Putol ni Liwayway sa sasabihin nito. Inilapag niya ang baunan sa mesa. Nagdala ako ng tanghalian mo. Naupo siya sa tapat nito, sa gitna ng amoy ng langis at bakal. Pinanood niya itong kumain. Ang simpleng eksenang iyon, ang pagsasalo nila sa pagkain sa gitna ng abalang talyer, ay isang anyo ng pagrerebelde. Hindi ako natatakot sa kanila, Ambo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag
sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Hindi ako natatakot kay nanay. Ang kinatatakutan ko lang ay ang mawala ka. Ang pag-amin na iyon ay tumama kay amihan nang mas malakas pa kaysa sa anumang martilyo sa talyer. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Liwayway. Isang apoy na pinilit niyang patayin sa sarili niya. Ngunit ngayon ay nakikita niyang nagliliyab sa dalaga. Ang gabing iyon ay mas tahimik kaysa sa dati. Maagang natulog si Corazon. Marahil ay lasing na naman. Si amihan ay nakahiga sa kanyang silid. Ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Liwayway ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Maya-maya, may narinig siyang marahang katok sa kanyang pinto. Nag-atubili siya. Alam niyang mali ito, mapanganib. Ngunit ang kanyang puso ay nag-utos sa kanyang kamay na buksan ang pinto. Nakatayo roon si Liwayway, ang buhok ay nakalugay, ang suot ay isang simpleng bestida. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at isang damdaming hindi kayang isalarawan ni amihan. "Huwag mo akong iwan," bulong nito. Ang boses ay nanginginig at basag. "Pakiusap, Ambo. Huwag mo akong iiwan mag-isa." Hindi na niya napigilan ang sarili. Hinila niya ito papasok sa silid, sa santuwaryo na matagal na niyang ipinagkait dito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ramdam ang panginginig ng katawan nito. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang mga sigaw, ang mga bulong, ang sinturon, ang nasirang kahon, ay nag-uumapaw sa yakap na iyon. "Hindi kita iiwan," bulong niya pabalik. Ang kanyang labi ay nasa buhok nito. Hinding-hindi, silipwamen. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit na silid na iyon, isinuko na nila ang kanilang mga sarili sa apoy na matagal na nilang sinusubukang apulahin. Hinayaan nilang sunugin nito ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng kasalanan. Habang marahan niyang isinasara ang pinto, alam ni amihan na wala ng bukas, wala ng pagbabalik. Tumawid na sila sa isang hangganan na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang maliit na silid ni amihan ay naging kanilang mundo. Sa labas ng pintong iyon ay ang panghuhusga, ang galit, ang isang ina na naghihintay na parang isang gagamba sa kanyang sapot. Ngunit sa loob, sa unang pagkakataon, nahanap nila ang ganap na kalayaan. Para kay amihan, bawat paghaplos, bawat halik, ay isang paghingi ng tawad at isang pangako. Patawad sa lahat ng sakit na hindi niya napigilan. Pangako na hindi na niya hahayaang mag-isa si Liwayway. Hindi ito pagnanasa na isinilang mula sa simpleng pangaakit. Ito ay isang desperadong pagkapit ng dalawang kaluluwang nalulunod na sa isa't isa lang nakahanap ng salbabida. Ang kanilang pagsasama ay hindi marahas o puno ng pag-aalinlangan. Ito ay marahan, maingat at puno ng emosyon. Bawat pagdampi ng kanilang mga balat ay isang kwento ng mga araw ng pagtitiis, ng mga gabing puno ng takot, at ng isang pag-ibig na ipinagkait ngunit hindi namatay. Naramdaman ni amihan ang pagkawala ng mga tinik na matagal nang nakabara sa kanyang dibdib. Sa mga bisig ni Liwayway, nahanap niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi siya ang ama, hindi siya ang tagapag-alaga. Sa sandaling iyon, siya lamang si Ambo, isang lalaking nagmamahal. Habang magkayakap sila sa ilalim ng manipis na kumot, sa katahimikan na binabasag lamang ng kanilang mga paghinga,
Isang pakiramdam ng pag-iisa ang bumalot sa kanila. Ito na iyon, ang kanilang pag-amin, ang kanilang pagtanggap. Ano man ang mangyari bukas, ang gabing ito ay sa kanila. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay isang basong babasagin. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang mundo. Blag. Ang pinto ng silid ni Amihan ay bumukas ng may nakakabinging lakas, tila sinipa ng isang puwersang puno ng galit. At sa bukana ng pinto, nakatayo si Corazon. Ang imahe niya ay mananatili sa isipan ni Amihan magpakailanman. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang muka ay isang maskara ng hindi paniwalang galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa lasing na pagwawala, kundi sa isang matalas at nakamamatay na puot. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid, nanginginig. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ito ay ang katahimikan bago ang pagsabog ng isang bulkan. Mabilis na kumilos si Amihan. Hinila ang kumot para takpan si Liwayway na napabalikwas sa pagkagulat at takot. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ni Liwayway at ng halimaw sa may pintuan. Corazon. Simula ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas. Walang anumang salita ang sapat para sa sandaling iyon. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Corazon. Isang sigaw na hindi pang tao ang kumawala mula sa lalamunan nito. Isang sigaw ng pinaghalong sakit, pagtataksil, at purong galit. Maghahayop kayo! Sa isang iglap, ang nananahimik na anyo ay naging isang bagyo. Sumugod si Corazon papasok ng silid. Ang kanyang mga kuko ay nakaamba, hindi kay Amihan, kundi kay Liwayway. Taksil! Ahas ka! Pinalaki kita! Inalagaan! Tapos ito ang isusukli mo sa akin? Aagawin mo ang lalaking dapat ay sa akin. Hinila ni Amihan si Corazon palayo bago pa man nito maabot si Liwayway. Ngunit malakas si Corazon, pinalakas ng kanyang galit. Nagpumiglas ito, nanununtok, naninipa. Bitawan mo ako, Ambo, papatayin ko ang higad na yan. Ang mga salitang higad, ahas, kerida, ay paulit-ulit na lumalabas sa bibig nito. Bawat isa ay isang sampal sa pandinig ni Liwayway na ngayon ay nakasiksik sa sulok ng kama, umiiyak ng walang tunog. Ang muka ay nababalot ng purong takot. Tigilan mo na to, Corazon. Nasasaktan mo na siya, sigaw ni Amihan. Pilit na pinipigilan ang nagwawalang babae. Ang mga salitang iyon ang tila mas nagpagalit kay Corazon. Tumingin ito kay Amihan. Ang mga mata ay puno ng luha ng galit. Nasasaktan siya. Paano naman ako, Ambo? Paano naman ako? Akala ko ba kaibigan kita? Nangako ka sa akin. Pero ano ang ginawa mo? Tinuklaw mo ako ng nakatalikod. Kinuha mo ang kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa akin. Ang pag-amin na iyon ay nagpatigil kay Amihan. Sa gitna ng kaguluhan, isang masakit na katotohanan ang lumabas. Hindi ito tungkol sa pagiging tama o mali. Ito ay tungkol sa isang desperadong babae na nakikitang inaagaw ang atensyon ng lalaking gusto niya ng sarili niyang anak, isang masalimuot at nakalalasong uri ng selos. Ngunit wala ng panahon para pag-isipan iyon. Nakawala si Corazon sa pagkakahawak niya. Sa halip na sugurin muli si Liwayway, tumakbo ito palabas ng silid. Tingnan natin kung paano ninyo ipapaliwanag ito, sigaw nito mula sa sala.
Tawagin ko ang lahat ng kapitbahay, ang barangay, ang pulis. Sumunod si Amihan palabas. Huwag mong gawin to, Corazon. Masisira ang buhay ni Liwayway. Humarap si Corazon sa kanya. Isang demonyong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay gusot. Mukha siyang isang taong wala nang pakialam sa kahit ano. Ang buhay niya? Matagal nang sira ang buhay ko. Ngayon, mararanasan din ninyo ang impyerno ko. Itinaas nito ang kanyang kamay na may hawak na telepono. Ano ang sasabihin mo sa mga pulis, Ambo? Paano mo ipapaliwanag na natutulog ka kasama ang menor de edad mong anak-anakan? Ang mga salitang menor de edad ay isang bombang sumabog sa mukha ni Amihan. Si Liwayway ay 17. Isang taon pa bago siya maging legal ang edad. Anuman ang kanilang nararamdaman, sa mata ng batas, ang ginawa nila ay isang karumal-dumal na krimen. Hindi ganyan ang nangyari, sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay nagpapahayag ng desperasyon. Ngumisi si Corazon. Isang ngisi na puno ng lason at tagumpay. Alam niyang hawak na niya ang huling alas. Ganun ba? Sige nga. Itinutok nito ang telepono sa kanya. Isumbong ko kayo sa barangay, sa pulis. Sasabihin kong ginahasa mo ang sarili mong anak-anakan, Amihan? Ang salitang ginahasa ay umaling-awngaw sa buong bahay. Ito ang huling pako sa kanilang kabaong. Isang kasinungalingan na napakadaling paniwalaan, isang akusasyon na sisira sa kanilang dalawa magpakailanman. Mula sa silid, isang mahinang hikbi ang narinig ni Amihan. Ang tunog na iyon ang bumasag sa kanyang puso. Nakatayo siya roon, sa gitna ng sala, kaharap ang isang babaeng handang sirain ang lahat. Sa kanyang likuran, sa loob ng silid, ay ang babaeng mahal niya, na ang kinabukasan ay nakasalalay sa susunod niyang sasabihin. Wala na siyang pagpipilian. Mula sa silid kung saan siya nagtatago, narinig ni Liwayway ang salitang iyon. Ginahasa. Ang salita ay parang isang bomba na sumabog sa kanyang pandinig, na sumira sa anumang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Napahagulhol siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang sulok ng kama. Ito na ang katapusan. Ang kahihiyan, ang eskandalo, ang pagsira sa pangalan ni Amihan, lahat ay dahil sa kanya. Dahil sa pag-ibig niyang makasalanan. Hiniling niya na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Naghintay siya. Naghintay siya sa pagdating ng mga barangay tanod, ng mga pulis. Naghintay siya sa pagkaladkad sa kanya palabas, sa mga mapanuring mata ng buong baryo Silangan. Ngunit sa halip na mga sirena, isang sigaw ang kanyang narinig. Ang sigaw ni Amihan. Ngunit hindi ito sigaw ng pagtanggi o pagmamakaawa. Ito ay sigaw ng isang taong wala nang natitirang pagpipilian. Hindi ako ang asawa mo at hindi mo siya tunay na anak sa pagkadalaga. Natigil sa pag-iyak si Liwayway. Ang kanyang isip ay biglang naging blangko. Ano? Ano ang sinabi niya? Paulit-ulit na umikot ang mga samabatan pamangkoy. Ang mga salita sa kanyang isipan, sinusubukang hanapan ng kahulugan, ngunit wala siyang makita. Parang isang wikang banyaga na bigla na lang isinigaw sa gitna ng kanilang trahedya. Narinig niya ang pagtawa ni Corazon, isang tawang mapanuya. Sinungaling, nagsisinungaling ka para lang makalusot. Pagkalito. Iyon ang bumalot sa buong pagkatao ni Liwayway. Sino ang nagsasabi ng totoo?
Ang isip niya ay parang isang barkong nawalan ng angkla sa gitna ng isang maalong dagat. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si amihan. Ang mukha ay basang-basa ng pinaghalong pawis at ulan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagnanasa o takot, kundi ng isang matinding determinasyon. "Liway, halika na," sabi nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit apurahan. Hindi siya nakagalaw. "Halika na, aalis na tayo dito." Inilahad ni amihan ang kanyang kamay. Nag-atubili si Liwayway. Saan sila pupunta? Anong nangyayari? Ngunit nang makita niya ang katapatan sa mga mata nito, ang pangako ng kaligtasan, isinuko niya ang kanyang pag-aalinlangan. Inabot niya ang kamay nito. Ang paghawak ni amihan ay mahigpit at sigurado. Hinila siya nito palabas ng silid, lampas kay Corazon na natigilan sa kanilang biglaang pag-alis, palabas ng bahay, at pabalik sa malamig na buhos ng ulan. Tumakbo sila. Walang direksyon, walang plano. Ang mahalaga lang ay makalayo. Ang putik ay tumatalsik sa kanilang mga binte. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha. Hindi lumingon si Liwayway. Ayaw na niyang makita pa ang bahay na iyon. Ang kanilang piitan, ang impyernong naging saksi sa lahat ng kanyang luha. Huminto lamang sila nang makarating sila sa ilalim ng isang lumang tulay sa dulo ng baryo. Doon, sa kanlungan ng basang semento, pansamantala silang nakatakas sa ulan. Tanging ang tunog ng mga patak ng tubig at ang kanilang mga pagod na paghinga ang maririnig. Humarap si Liwayway kay amihan, ang kanyang dibdib ay umaalon sa pagod at sa milyon-milyong tanong. "Ambo, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Hindi kita maintindihan." Huminga ng malalim si amihan. Tila nag-iipon ng lakas para buhatin ang isang napakabigat na bagay. Tinitigan niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. "Patawarin mo ako, Liway. Dapat ay matagal ko nang sinabi sa iyo ang totoo." Panimula niya. Ang boses ay nanginginig. "Hindi kami kailanman ikinasal ng nanay mo. Hindi ako ang asawa niya." Napasinghap si Liwayway. Pero, ang sabi niya, ang sabi ng lahat, isang kasinungalingan ang lahat, Liway. Pagpapatuloy ni amihan. "Magkaibigan lang kami ni Corazon. Noon pa. Noong mga panahong maayos pa siya. Bago siya iniwan ng lalaking minahal niya. Ang lalaking ama mo." Parang may kung anong kumirot sa puso ni Liwayway sa pagkakarinig sa mga salitang iyon. "Nangako ako sa kanya noon na hindi ko siya pababayaan. Naaalagaan ko kayong dalawa." At ginamit niya ang pangakong iyon para ikulong ako. Sinabi niya sa lahat na asawa niya ako para walang ibang lalaking lumapit sa kanya at para manatili ako sa tabi niya. Naniwala ako na iyon ang tamang gawin. Naniwala akong kailangan ninyo ako. Habang nagsasalita si amihan, ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa isip ni Liwayway. Ang kakaibang galit ni Corazon. Ang paraan ng pagtrato nito kay amihan na parang isang pag-aari. Ang pakiramdam niya na palagi siyang isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang masakit na kahulugan. "At ikaw, Liway," huminto si amihan. Tila nahihirapang sabihin ang kasunod. "Ang dahilan kung bakit ganun na lang ang galit niya sa'yo ay dahil sa tuwing nakikita ka niya, ang nakikita niya ay ang lalaking sumira sa buhay niya. Hindi ka niya tunay na anak sa pagkadalaga. Ikaw ang bunga ng pag-ibig niya sa lalaking iyon." Sa isang iglap,
Ang mabigat na kadenang matagal nang nakapulupot sa puso ni Liwayway ay biglang nalagot. Ang kasalanan, ang dumi, ang bigat ng pag-ibig sa isang lalaking tinuring niyang ama. Lahat ng iyon ay naglaho. Hindi sila magkadugo. Ang pagmamahal niya kay amihan ay hindi isang kasalanan laban sa Diyos o sa kalikasan. Ito ay isang pag-ibig lamang. Isang pag-ibig na sinubok ng isang napakalupit na kasinungalingan. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan at kasabay nito ay ang mga luhang matagal nang naipon. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng ginhawa. Ginhawa. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Kaya pala. Ngunit habang ang isang pinto ng impyerno ay nagsasara, isang panibagong pinto ng kawalan ng katiyakan ang bumubukas. Ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng isang bagong takot. Isang takot na mas malalim at mas nakakabahala. Tumingin siya kay amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong tanong na ngayon lang niya naisip sa buong buhay niya. Ambo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang bagong dahilan. Kung hindi ko siya tunay na ina sa paraan ng pagkakaalam ko, at kung ang pagtrato niya sa akin ay hindi pagmamahal ng isang ina. Huminto siya, hindi kayang bigkasin ang tanong na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Sino ba talaga ako? Ang tanong ni Liwayway, sino ba talaga ako? Ay sumabit sa mabigat na hangin sa ilalim ng tulay. Para kay amihan, ang tanong na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o akusasyon. Dahil sa loob ng maraming taon, sa kanyang pananahimik, naging bahagi siya ng pagnanakaw sa pagkatao ng dalaga. Wala siyang sagot. Hindi niya alam kung sino ang ama ni Liwayway. Maliban sa ito, ay isang masakit na alaala na nagtulak kay Corazon sa kasalukuyan nitong estado. Hindi ko alam ang lahat, Liway. Mahinang pag-amin niya. Pero ito ang alam ko. Hindi ka defined ng mga kasinungalingan niya. Ikaw si Liwayway. Matatag. Mabuti. At malaya ka na sa kanya. Ngunit ang kalayaan ay isang salita lamang. Ang katotohanan ay pareho silang basang-basa, walang pera at walang matutuluyan. Ang prioridad niya ngayon ay ang kaligtasan ni Liwayway. Kailangan nating humanap ng masisilungan ngayong gabi, sabi niya. Mas praktikal ang tono. Sa talyer. Pwede tayo doon. Ligtas doon. Tumango si Liwayway. Ang pagtitiwala sa mga mata nito ang nagsilbing gasolina para sa nanlalambot niyang mga tuhod. Magkahawak kamay. Sa gitna pa rin ng ambon, tinahak nila ang daan patungo sa pagawaan ng sasakyan kung saan siya nagtatrabaho. Samantala, sa bahay na kanilang iniwan, isang ibang klasing bagyo ang namumuo. Naiwang mag-isa si Corazon sa gitna ng sala na siya mismo ang sumira. Ang katahimikan ay nakakabingi. Wala na ang dalawang taong nagbibigay kahulugan sa kanyang pagiging biktima, sa kanyang galit. Nawala na ang kontrol niya. Sa pagkawala ng kontrol, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling, maruming laro na titiyaking kahit sa kanilang paglaya, hindi sila mananalo. Lumapit siya sa pader at buong lakas na ibinangga ang sarili. Inulit niya ito. Tinitiyak na mag-iiwan ito ng marka. Pagkatapos, kumuha siya ng isang piraso ng basag na bote at marahan itong iginuhit sa kanyang braso. Hindi malalim para maging delikado, ngunit sapat para mag-iwan ng isang mahabang pulang guhit.
Tumingin siya sa salamin. Ang buhok niyang gulo-gulo, ang mga mata niyang namumugto sa galit, at ngayon, ang mga bagong pasa at sugat sa kanyang katawan. Perpekto. Siya ang biktima. Lumabas siya ng bahay, umiiyak ng malakas. Tinitiyak na maririnig siya ng pinakamalapit na kapitbahay. "Tulungan ninyo ako!" sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng paghihinagpis. "Sinaktan ako ni Ambo. Tinakas niya ang anak ko. Tulong!" Agad na naglabasan ang mga usisero. Si Aling Nena ang unang lumapit. Ang muka ay puno ng pagkagulat at pag-aalala. Nang makita ang kalagayan ni Corazon, ang tsismis ay naging katotohanan sa isipan nilang lahat. Ito na ang pruweba na kanilang hinihintay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Corazon. Dumiretso siya sa istasyon ng pulis sa bayan. Sa harap ng desk officer, gumanap siya ng buong husay. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Pulis po, tulungan ninyo ako," anya sa pagitan ng mga hikbi. "Ang kinakasama ko po, si Amihan Lazaro. Sinaktan niya po ako. Lasing po siya. At ang mas masama po, tinangay niya ang anak kong 17 anyos, si Liwayway. Ayaw po siyang paalisin. Natatakot po ako sa kung anong kaya niyang gawin sa anak ko." Ang pulis, isang lalaking nasa katanghalian ang edad, ay tiningnan ang mga pasa ni Corazon at ang sugat sa braso nito. Ang kwento ay kapanipaniwala. Isang lasing na lalaki, isang bayolenteng pagseselos, isang menor de edad na babae na nasa panganib. Ito ay isang kaso na paulit-ulit na nilang nakikita. "May alam po ba kayo kung saan niya posibleng dinala ang anak ninyo?" tanong ng pulis. Sa talyer po, kung saan siya nagtatrabaho. Sa dulo po ng Baryo Silangan. "Baka po doon niya itinago ang anak ko," sagot ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sa talyer, nakahanap sina Amihan at Liwayway ng isang tuyong sulok sa maliit na opisina. Binigyan ni Amihan si Liwayway ng kanyang tuyong t-shirt mula sa kanyang locker. Habang nakatalikod ito at nagbibihis, binantayan niya ang pinto. Ang kanyang buong sistema ay nasa mataas na alerto. "Ambo," mahinang tawag ni Liwayway. "Paano na tayo?" Bago pa man siya makasagot, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa bintana ng opisina. Pula at asul. Kasunod nito ang tunog ng dalawang sasakyan na huminto sa harap ng talyer. Isang malamig na bakal ang tila ipinulupot sa dibdib ni Amihan. "Dito ka lang. Huwag kang lalabas." Lumabas siya ng opisina at hinarap ang dalawang pulis na bumababa mula sa kanilang patrol car. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga baril. "Ikaw ba si Amihan Lazaro?" tanong ng isang pulis. Ang boses ay matigas. "Ako nga po." Nasaan ang batang babae?" Putol ng pulis sa kanya. Sa sandaling iyon, lumabas si Liwayway mula sa opisina. Suot ang maluwag na t-shirt ni Amihan. "Nandito po ako. Anong problema?" Ang mga mata ng pulis ay lumipat mula kay Amihan patungo kay Liwayway at pabalik. Ang kanilang mga tingin ay puno na ng hinala. Isang lalaki at isang menor de edad na babae, mag-isa sa isang madilim na talyer sa gitna ng gabi. Ang eksena ay nagsusulat ng sarili nitong kwento. Inirereklamo ka ng pananakit at pagkidnap sa menor de edad na ito, sabi ng pulis kay Amihan. "Ano po?" gulat na tanong ni Liwayway.
Hindi po totoo yan. Walang ginagawang masama si Ambo. Siya po ang biktima. Ang nanay ko po ang nanakit sa amin. Miss, ang nanay mo ay nasa istasyon ngayon. May mga pasa at sugat, sabi ng pulis. Ang boses ay walang emosyon. At ayon sa kanya, sa pilitan kang dinala dito ng lalaking ito. Doon napagtanto ni Amihan ang buong plano ni Corazon. Ang kanyang huling alas, isang perpektong bitag. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Anong laban ng katotohanan sa mga pasa at galos na gawa-gawa. Sumama ka sa amin sa presinto para magpaliwanag, utos ng pulis. Lumapit ito kay Amihan at nagsimulang kunin ang kanyang mga braso para pusasan. "Huwag po!" sigaw ni Liwayway, sinusubukang humarang. "Hindi niyo siya pwedeng kunin! Nagsisinungaling si nanay!" Ngunit pinigilan siya ng isa pang pulis. "Miss, mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Mas makakatulong yan sa sitwasyon mo." Ang malamig na bakal ng posas ay kumalat sa pulso ni Amihan. Tumingin siya kay Liwayway, na ngayon ay umiiyak na habang hawak ng pulis. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyayari na. Aalisin siya sa tabi nito. Iiwan itong mag-isa at walang proteksyon. "Maging matatag ka, Liway," sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Ito na lang ang tanging maibibigay niya sa kanya. "Sabihin mo ang totoo. Huwag kang matakot." Dinala siya ng mga pulis papasok sa patrol car. Ang huling nakita niya bago isara ang pinto ay ang mukha ni Liwayway. Basang-basa ng ulan at luha. Napapaligiran ng dilim. Mag-isang nakatayo habang ang mga pula at asul na ilaw ay umiikot sa kanyang paligid. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan si Liwayway. Ganap na mag-isa. Ganap na walang pag-asa. Ang tunog ng papalayong sirena ay parang isang panaghoy na nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng daan, basang-basa, nilalamig, at ganap na nag-iisa. Ang huling sinabi ni Amihan, "Maging matatag ka, Liway," ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ngunit ang mga salita ay tila walang bigat laban sa napakalaking pader ng kawalan ng pag-asa na humaharang sa kanya. Para siyang isang dahon na tinangay ng bagyo at iniwan sa isang lugar na hindi pamilyar. Inaresto si Amihan. Ang kanyang ina, ang babaeng dapat ay kanyang tagapagtanggol, ang siyang pumatay sa kanya. Ang buong mundo ay tila nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Anong laban niya? Sino ang maniniwala sa isang 17 anyos na dalagita laban sa isang umiiyak na ina na may mga pasa? Naupo siya sa basang semento sa gilid ng kalsada. Niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang sarili na malunod sa sakit. Umiyak siya, hindi lang para kay Amihan, kundi para sa sarili niya. Para sa batang Liwayway na lumaki sa takot. Para sa dalagang Liwayway na nagmahal at ngayon ay nagdurusa. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Hanggang sa ang sakit ay naging isang manhid na kirot na lang sa kanyang dibdib. Sa kaibuturan ng kanyang pagdurusa, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Amihan bago isara ang pinto ng patrol car. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng takot para sa sarili, kundi pag-aalala para sa kanya.
ang tiwala nito sa kanya. Sabihin mo ang totoo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Isang kislap. Isang maliit na baga sa gitna ng malamig na abo ng kanyang kawalan ng pag-asa. Tumayo si Corazon laban sa kanila dahil alam niyang mahina sila. Dahil alam niyang takot sila. Ngunit paano kung hindi na siya matatakot? Paano kung ang lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, ay hindi pala ang kanyang kahinaan, kundi ang kanyang magiging kalakasan? Dahan-dahan tumayo si Liwayway. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Ngunit may bago sa kanyang mga kilos. May bigat. May determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang muka gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi na ako ang dating Liwayway. Bulong niya sa hangin, isang pangako sa sarili. Lalaban ako. Mayroon lang siyang isang lugar na mapupuntahan. Isang lugar na kinasusuklaman niya, ngunit ang kaisa-isang lugar na maaring maglaman ng mga kasagutan. Ang bahay nila. Ang paglalakad pabalik ay isang paglalakbay sa impyerno. Ngunit ngayon, hindi na siya ang biktimang tumatakas. Siya ay isang sundalong nagbabalik sa larangan ng digmaan. Nang marating niya ang bahay, tahimik na. Marahil ay nasa presinto pa rin si Corazon. Ninanamnam ang kanyang tagumpay. Mas mabuti. Binuksan niya ang pinto, ang gulo sa sala, ang mga basag na gamit, ang mga nagkalat na unan, ay isang perpektong larawan ng kanilang nawasak na buhay. Ngunit hindi siya nagpaapekto rito. Mayroon siyang misyon. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng kahit anong bagay na magpapatunay na si Corazon ay nagsisinungaling. Dumiretso siya sa silid ni Corazon, isang lugar na bihira niyang pasukin. Ang amoy ng alak at lumang pabango ay kumapit sa hangin. Sa ilalim ng kama, sa likod ng mga aparador, sa bawat sulok, naghahanap siya. Ano ba ang hinahanap niya? Hindi niya alam. Basta't nagpatuloy siya. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit sa aparador, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Ang maliit na kahong kahoy. Ang alaala ng kanyang ama na winasak ni Corazon. Ngunit hindi ito ang buong kahon. Ito ay ang takip lamang. Marahil ay itinago ito ni Corazon bilang isang paalala ng sakit na idinulot nito sa kanya. Ngunit sa ilalim ng takip, may iba pa. Isang maliit na metal na kahon na nakakandado. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit matibay. Naghanap siya ng kahit anong pwedeng gamitin. Isang alambre, isang hairpin. Sa wakas, sa tulong ng isang maliit na kutsilyo mula sa kusina, bumukas ang kandado. Ang laman nito ay hindi pera o alahas. Ito ay mga liham. Mga lumang liham na nakatali ng isang pulang laso at sa ibabaw ng mga ito, isang pamilyar na litrato. Ang litratong nasa loob ng kanyang kahon na binasag ni Corazon. Ang litrato ng kanyang ama. Kinuha niya ang isang sulat at binuksan. Ang sulat kamay ay maganda, ngunit ang mga salita ay malupit. Corazon, tigilan mo na ako. Hindi kita mahal at hindi ako magiging ama sa batang iyan. Pabigat lang kayo sa buhay ko. Binuksan niya ang isa pa. Huwag mo na akong susulatan. Huwag mo na akong hahanapin. Para sa akin, patay na kayo. Bawat liham ay isang punyal na tumutusok sa puso ni Liwayway. Ngunit hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang Corazon na nakaranas ng ganitong klaseng pag-abandona. Naunawaan niya ngayon ang ugat ng galit ng kanyang ina. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagpapatawad.
Sa ilalim ng mga sulat, may iba pa. Isang maliit na kwaderno. Isang talaarawan. Ang talaarawan ni Corazon. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang mga pahina ay puno ng galit, ng hinanakit, at ng mga plano. Ayaw na sa akin ni Ambo. Mas mahalaga pa sa kanya ang batang iyon. Ang batang nagpapaalala sa akin sa demonyong sumira sa buhay ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para manatili siya. Para ako lang ang piliin niya. At sa huling pahina, nakasulat sa malalaki at galit na letra, kung hindi siya mapupunta sa akin, sisirain ko siya. Sisirain ko silang dalawa. Ito na. Ito ang ebidensya. Isang patunay ng motibo, ng matagal ng planong paninira. Ngunit sapat na ba ito? Mga salita laban sa mga pasa at sugat. Nagpatuloy siya sa paghahanap na parang may kung anong nagtutulak sa kanya. Sa ilalim ng kama, sa pinakasulok, may isang bagay na nakabalot sa isang lumang dyaryo. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang maliliit na plastic sachet na naglalaman ng puting pulbos. Natigilan si Liwayway. Droga. Ang dahilan ng lahat, ang ugat ng pagbabago ni Corazon, ng pagiging halimaw nito. At ngayon, ito na ang magiging katapusan niya. Hinawakan niya ang lahat ng ebidensya, ang mga liham, ang talaarawan, at ang droga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng kanyang hawak. Ang mga ito ang susi sa kalayaan ni Amihan. Ang mga ito ang wawasak sa buhay ng kanyang ina. Habang nakatayo siya sa gitna ng silid, dahan-dahang bumukas ang pinto sa sala. Narinig niya ang mga yabag ni Corazon. Umuwi na ito. Napahigpit ang hawak ni Liwayway sa mga ebidensya. Nagtago siya sa likod ng pinto ng silid. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang huling laban ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito, handa na siyang lumaban. Pumasok si Corazon sa bahay na may ngiti ng isang mananalo. Inaasahan niyang daratnan ang isang tahimik at madilim na tahanan, isang kaharian kung saan siya na ulit ang reyna. Ngunit sa halip, nakita niya ang isang ilaw na nagmumula sa kanyang silid. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng inis. Sino ang nangahas na pumasok sa kanyang teritoryo? Nang buksan niya ang pinto, natigilan siya. Nakatayo sa gitna ng kanyang silid, si Liwayway. Hindi ang Liwayway na umiiyak, hindi ang Liwayway na nagmamakaawa. Ang nakatayo sa harap niya ay isang estranghero, isang dalaga na may mga matang nag-aapoy sa isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, hindi takot kundi tapang. Sa isang kamay ni Liwayway ay ang kanyang talaarawan. Sa kabila naman ay ang mga lumang liham na matagal na niyang ibinaon sa limot. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Corazon. Ang boses ay may bahid ng kaba sa unang pagkakataon. At bakit mo pinakikialaman ang mga gamit ko? Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, itinaas nito ang isang liham. Sabi dito, pabigat lang kami sa buhay niya. Na para sa kanya, patay na tayo. Ito ba ang dahilan, Nay? Ang paggamit ng salitang nanay ay puno ng panunuya, isang patalim na tumusok sa puso ni Corazon. Wala kang alam! Sigaw ni Corazon, sinusubukang bawiin ang kontrol. Lumapit siya para agawin ang mga sulat, ngunit umatras si Liwayway.
Marami na po akong alam ngayon, kalmadong sabi ni Liwayway. Binuksan niya ang talaarawan. Kung hindi siya mapupunta sa akin, sisirain ko siya. Nakaplano na po pala ang lahat, hindi ba? Ang pagsisinungaling nyo, ang pananakit nyo, lahat para lang makulong si Ambo sa tabi nyo at para makulong ako sa ilalim ng kapangyarihan nyo. Tumigil ka! Sigaw ni Corazon, ang kanyang muka ay namumutla. Ang kanyang mga sikreto ay inilalabas sa liwanag isa-isa. Ngunit hindi tumigil si Liwayway. Ang sakit ng 17 taon ay naghahanap ng kasagutan. Naghahanap ng hustisya. Ang kanyang boses na dati laging pabulong ay ngayon ay umaling-aungaw sa buong silid. Matatag at puno ng bigat. Bakit, Nay? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, ang panunuya ay napalitan ng purong sakit. Bakit niyo ako pinarusahan sa kasalanan ng ibang tao? Bakit sa tuwing tumitingin kayo sa akin, galit ang nakikita ko? Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Ang tanong na yon, isang tanong na matagal nang gustong itanong ng batang si Liwayway, ang tuluyang bumasag sa natitirang kontrol ni Corazon. Ang lahat ng kanyang pinipigilang galit at hinanakit ay sumabog na parang isang bulkan. Dahil sa tuwing nakikita-kita, ang ama mong demonyo ang nakikita ko. Anggil ni Corazon, ang mga luha ng galit ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Ang mga mata mo, ang ilong mo, lahat sayo ay siya. Siya na nangako ng mundo, pero iniwan akong mag-isa. At ikaw ang buhay na alaala ng katangahan ko. At si Ambo, ang kaisa-isang taong nanatili sa tabi ko, inagaw mo pa. Inagaw mo rin siya sa akin. Sa wakas, ang katotohanan. Isang masakit, pangit, at makasariling katotohanan. Habang nagaganap ang pagtutuos, hindi nila namalayan na ang kanilang malalakas na boses ay lumalabas na sa mga siwang ng kanilang bahay. Ang mga kapitbahay na laging handa sa anumang drama ay nagsimula ng magtipon sa labas. Si Aling Nena, na nakarinig ng lahat, ay nag-aalalang baka mauwi sa sakitan ang lahat. Kaya tumawag siya sa barangay, na siyang tumawag muli sa mga pulis. Kaya mo ginawa ang lahat ng ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Liwayway. Sinira mo ang buhay naming dalawa dahil lang sa selos? Oo, sigaw ni Corazon. At dapat lang yan sa inyo. Ngayon, mabulok siya sa kulungan. At ikaw, babalik ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, sa akin ka lang. Sumugod si Corazon para sunggaban si Liwayway. Ngunit hindi na natatakot si Liwayway. Umiwas siya at sa kanyang pag-atras, natabig niya ang maliit na pakete na maingat niyang inilagay sa gilid ng mesa. Gumulong ang mga satse ng puting pulbo sa sahig, sa mismong paanan ni Corazon. Natigilan silang pareho. Tumingin sila sa droga at pagkatapos ay sa isa't isa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. 2 pulis, ang mga mismong pulis na humuli kay Amihan, ang pumasok. Anong nangyayari dito? Ang kanilang mga mata ay agad na napako sa mga sachet sa sahig. Hindi akin yan. Mabilis na tanggi ni Corazon. Ang kanyang muka ay nabalot ng purong sindak. Itinuro niya si Liwayway. Sa kanya yan. Siya ang naglagay niyan dyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang pag-amin niya kanina, ang kanyang galit, ang kanyang pagwawala. Lahat ay narinig ng mga pulis na papalapit pa lang sa bahay. Ang kanyang kredibilidad ay wala na. Lumapit ang isang pulis at maingat na pinulot ang isang satse.
Illegal drugs. Mrs. Reyes, kailangan niyo pong sumama sa amin. Hindi! Siya ang dapat niyong hulihin. Siya! Nagpupumiglas si Corazon. Ang isa pang pulis ay lumapit kay Liwayway. Miss, okay ka lang ba? Ano ang mga hawak mo? Nanginginig na iniabot ni Liwayway ang mga liham at ang talaarawan. Ebidensya po na nagsisinungaling siya. Naplinano niya po ang lahat. Kinuha ng pulis ang mga ito at mabilis na binasa. Ang kanyang muka ay nagpakita ng pagkaunawa at pagkatapos ay awa para kay Liwayway. Habang pinuposas si Corazon, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Liwayway. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na lumitaw. Isang kislap ng pagsisisi, isang huling pag-unawa sa bigat ng lahat ng kanyang ginawa. Ngunit huli na ang lahat. Habang inilalabas siya ng bahay, ang mga kapitbahay ay nanonood. Ang kanilang mga bulungan ay napalitan ng pagkamangha. Ang reyna ay bumagsak na. Naiwan si Liwayway sa gitna ng sala, hawak-hawak pa rin ang litrato ng kanyang ama. Sa labas, nagsimulang tumila ang ulan. Kinabukasan, pinakawalan si Amihan. Ang mga ebidensyang dala ni Liwayway, ang tala-arawan, ang mga sulat, at lalo na ang droga, ay sapat na para baliktarin ang lahat. Nagkita sila sa labas ng istasyon ng pulis. Walang gaanong tao. Ang araw ay sumisikat sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Nang makita ni Amihan si Liwayway na naghihintay, isang ngiti ang sumilay sa kanyang pagod na muka. Lumapit ito sa kanya. Hindi sila nagsalita. Walang salitang kailangan. Niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng isang pangako para sa isang bagong simula. Niyakap siya ni Liwayway pabalik. Isinubsob ang kanyang muka sa dibdib nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na ligtas siya. Ang gabi ay tapos na. Ang kanilang Liwayway ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 5 taon. Ang dating maingay at magulong baryo Silangan ay isa na lamang malayong alaala sa isang tahimik at maaliwalas na subdibisyon sa Karatig Bayan. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at matamis na cake ang laging gumigising sa umaga. Sa gitna ng isang maliit, ngunit abalang panaderya na may karatulang Liwayway's Dawn, gumagalaw si Liwayway ng may kumpiyansa at saya. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa paglilinis ng bubog at pagpupunas ng sahig, ay ngayon ay sanay na sa pagmamasa ng harina at paglalagay ng icing sa mga cake. Hinaplos niya ang kanyang malaking tiyan, kung saan nagagalaw ang isang munting buhay. 6 na buwan na siyang buntis sa kanilang panganay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dating dalagang puno ng takot ay isa ng masayang asawa at malapit ng maging isang ina. Isang pares ng mainit at pamilyar na mga braso ang biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang amoy ni Amihan, pinaghalong amoy ng kape at kaligtasan, ay kumalat sa kanyang paligid. Mukhang pagod na ang reyna ng panaderya, bulong nito sa kanyang tainga, sabay halik sa kanyang sentido. Humarap si Liwayway at niyakap ito pabalik. Hindi ako napapagod. Masaya ako. Tinitigan siya ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng parehong pagsamba na nakita niya sa kapihan, payapa. Noon, ngunit ngayon, wala na itong bahid ng takot o kasalanan. Puro pagmamahal na lamang. Sa loob ng 5 taon, itinayo nila ang kanilang pangarap
mula sa simula. Nagsimula sila sa pagtitinda ng tinapay online, hanggang sa nakapag-ipon para sa maliit na pwestong ito. Ang kanilang kasipagan ay nagbunga ng isang simpleng bahay at isang segunda manong sasakyan. Hindi sila mayaman, ngunit ang kanilang buhay ay masagana sa kapayapaan at pagmamahal. "May sulat na dumating para sa'yo," sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay bahagyang nagbago. May iniabot itong isang sobreng kulay kape. Nang makita ni Liwayway ang selyo sa likod ng sobre, Bureau of Corrections, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang anino mula sa nakaraan na matagal na niyang hindi nakikita. Kinuha niya ang sulat, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Tiningnan niya si amihan na tumangulang, sinasabing, "Nandito lang ako, anuman ang laman niyan." Magkasama silang umupo sa isang maliit na mesa sa gilid ng panaderya. Dahan-dahan, binuksan ni Liwayway ang sobre. Ang sulat kamay ay magulo, nanginginig, malayo sa dating matigas na pagsulat ni Corazon sa kanyang tala-arawan. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang boses ay mahina. "Anak kong Liwayway, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Marahil ay dapat kong simulan sa salitang patawad, pero alam kong hindi sapat ang salitang iyon para sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Dito sa loob ng selda, walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Ang katahimikan dito ang nagbigay sa akin ng pagkakataong harapin ang demonyo na matagal nang naninirahan sa loob ko. Ang galit ko sa iyong ama ay ibinuhos ko sa iyo na wala namang kasalanan. Ang selos ko kay amihan ay ginawa kong dahilan para sirain kayo. Ako ang naging halimaw sa kwento ng buhay mo. At habang buhay ko iyong pagsisisihan. Nabalitaan ko mula sa isang dating kapitbahay na masaya na raw kayo, na may sarili na kayong negosyo. Wala nang mas sasaya pa sa akin na malaman iyon. Sana, sa bagong buhay mo, makahanap ka ng puwang sa iyong puso para patawarin ang isang makasalanang ina. Ngunit kung hindi, maiintindihan ko. Nagmamahal, kung tatanggapin mo pa, Corazon." Nang matapos basahin ni Liwayway ang sulat, isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Sunod-sunod itong dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito ang luha ng sakit na dati niyang iniiyak. Ito ay luha ng paglaya. Niyakap siya ni amihan. "Ayos ka lang, mahal?" Tumango si Liwayway, sumisinghot. "Oo, ngayon, oo." Tinitigan niya ang sulat. Sa loob ng maraming taon, itinapon na niya sa limot si Corazon. Ngunit ang sulat na ito ay nagbukas ng isang pinto na hindi niya alam na kailangan pala niyang isara. Ang pagpapatawad. "Pinapatawad ko na siya, ambo," sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay amihan. Hindi dahil sa kanya, kundi para sa akin, para sa atin, para sa magiging anak natin. Ayokong magdala ng galit sa bagong buhay na bubuuin natin. Ngumiti si amihan at hinalikan ang kanyang noo. "Iyan ang Liwayway na pinakamamahal ko, ang pinakamatatag sa lahat." Nang gabing iyon, nakatayo sila sa maliit na balkonahe ng kanilang bahay, nakatingin sa papalubog na araw. Ang kulay kahel at lila na langit ay isang magandang tanawin. Inilagay ni amihan ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Liwayway, na nakapatong sa bilog nitong tiyan. Naramdaman nila ang marahang pagsipa ng sanggol sa loob, na tila sumasang-ayon sa kapayapaang kanilang nararamdaman. "Natatandaan mo ba noon?" bulong ni Liwayway.
Palagi tayong nakatingin sa dilim. Oh, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pero tapos na ang gabi. Hinigpitan niya ang yakap kay Liwayway, ipinikit ang kanyang mga mata, at nilanghap ang simoy ng hangin. Isang hangin ng pagbabago, isang hangin ng pag-asa. Ito na ang simula, bulong niya. Ito na ang simula ng ating liwayway. At magkasama, sa ilalim ng papalubog na araw, tinanaw nila ang kanilang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi nabanta ng mga anino ng nakaraan, kundi isang malawak at maliwanag na kalangitan na naghihintay lamang na kanilang liparin. At dito po nagtatapos ang kwento nina Liwayway at Amihan. Ang kanilang paglalakbay ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagiging kanlungan sa gitna ng unos, sa paghahanap ng lakas sa kahinaan ng isa't isa at sa paghilom ng mga sugat na dulot ng mapait na nakaraan. Higit sa lahat, ipinapaalala nito na ang pinakamahalagang pagpapatawad ay ang pagpapatawad na ibinibigay natin sa ating mga sarili upang makalaya tayo sa mga kadena ng galit at makapagsimula ng isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento nina Liwayway at Amihan, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Gusto naming marinig ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.